Huling-huli na naman mga tol sa akto itong ginagawa ng Chinang panghaharas mga kapatid sa mga barko natin sa West Philippine Sea. Ito kapapasok lang na balita mga tol, galing to sa News 5. No, 7 barko ng China na mataang nagmamanman habang nagpapatrolya ang BFAR at PCG sa West Philippine Sea. Panoorin natin to mga tol. Ayon nga rito sa report na tunghayan ng malapitan sa barko ng News 5 ang pagtangka ng China na sindaking muli ang mga kababayan nating nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Mga tol, panoorin natin to. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Natunghayan ng malapitan sa barko ng News 5 ang pagtangka ng China na sindakin muli ang mga kababayan nating nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Wala na talaga silang pakialam mga tol sa legitimacy. Hindi na nila kinikilala kasi yon mga tol eh. Wala silang pakialam kung meron tayong pinangahawakang papel. Wala na silang pakialam kung meron tayong arbitral ruling. Wala na silang pakialam sa sinasabi ng international law, sinasabi ng UNCLOS mga tol. Hindi na sila bumabase doon kung legal ba o hindi yung ginagawa nila. Mga tol, braso na ang ginagamit nila, sinisindak nila tayo hanggang sa tayo tuluyang matakot o masindak, umurong, umatras, ibigay na lang natin sa kanila yung gusto nilang mangyari. Tanong, ganun kaya ang mangyayari mga kapatid sa Pilipinas? Di natin alam. Kasi every time na nagpapalit tayo ng administrasyon mga tol, nagkakaroon ng ibang polisiya. Kung nakaraang administrasyon, 6 na taon, best friend natin sila, ngayong administrasyon na to, hindi natin sila bate, hindi natin alam mga tol kung sino ang magwawaging presidente sa susunod na eleksyon, 2028 pa naman. Marami pang pwedeng mangyari pero kung nakikita mo yung nangyayari ngayon dito sa politika sa Pilipinas, naku po, sana lang talaga mga kapatid, no, sana lang talaga ay hindi tayo magiging alipin nitong mga tsekwa. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Katulad ng pagpapatrol sa Himpapawid, kasama rin ang News 5 sa pagpalaot ng barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard So sumama ang media. para magmanman sa Scarborough Shoal. 7 China Coast Guard vessels ang sumalubong sa amin. Biruin mo kung gaano karami mga barko nila, no? 7 mga tol. Sa iisang area pa lang to Bukod pa yan sa 2 barkong pandigma ng China May warship pa. na nakabantay sa malayo. Nang papalapit na kami sa Scarborough Shoal, dito na nag-deploy ng 3 rubber boat ang isa sa mga barko ng China at inikutan ang BRP Dato Balensusa ng BIFAR. Wala masisindak ka talaga kung maliit na bansa ka lang tapos ganito gagawin sa'yo, di ba? Ang dambuhalang puting barko na nakikita nyo sa likuran ko ay isa lang sa 4 na China Coast Guard vessels na nakabuntot sa 4 rin pero mas maliliit na BIFAR vessels. Kung tutuusin, malayo pa tayo sa Scarborough Shoal o Bao de Masinloc o nasa 30 nautical miles. Gayunpaman, Grabe, hindi pa rin tayo tinatantanan ng mga barko ng China. ganun sila kasi kadesidido, no, doon sa pag-claim nila diyan sa teritoryo na yan. Gayunpaman, hindi pa rin tayo tinatantanan ng mga barko ng China. This is the reason why the government is exerting so much effort para mag-provide ng security sa ating mga mangingisda para mas masuportahan ang kanilang pangingisda dito. Kasabay din ang aming pagpapatrolya na mataan din ang 2 Chinese Maritime Militia vessels sa lagoon ng Scarborough Shoal. Tingin ng PCG, Wala, inuubos na nila lahat ng isda dyan mga tol. No? Inuubos na nila. Tapos sa atin din naman binibenta eh. Di ba may mga nakita tayo nag-i-import tayo ng mga isda dito sa China. Di ba? Hindi ko alam kung totoo mga tol pero may mga napanood na tayong ganong video eh. Nag-i-import tayo eh. Di ba? Ang masakit nun mga kapatid, ang lawak-lawak ng karagatan natin. Diba? Pero yung mga mangingisda natin, yun ang kawawa. Kasi yun lang talaga yung kinabubuhay nila tapos pinapalayas pa sila. ito ang mga ginamit ng China para ilatag at iharang ang floating barrier sa bukana. Sa kabila nito, lumalakas daw ang loob ng ilang mangingisdang Pinoy dahil sa pagpapatrolya ng BIFAR at PCG. Yan ay kahit pa 30 nautical miles pa lang mula sa lagoon, binubusinahan na raw sila ng mga barko ng China. Grabe, tignan mo, kumpara mo yung mga bangka natin sa mga militia vessels ng China, yung mga fishing vessels nila.
Layo din ang agwat eh. Nakakatulong po sa amin sir kung sakali po mayroong problema mga bangka dito sir. Natatawagan po namin yung mga Coast Guard. Bukod sa pagpapatrolya, nakapagbigay din ng higit 50,000 litro ng diesel ang BIFAR at PCG sa mga mangingisda. Nasa 85,000 pesos naman na halaga ng mga gamot, tubig at pagkain ang ibinigay mula sa isang pribadong kumpanya. Good job, good job. Sa kabila ng pagbuntot at paninindak ng mga barko ng China, itinuturing na matagumpay ng PCG ang misyon. Mula sa West Philippine Sea, nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles. 'Di ba? Kaya nga mga kapatid, etong G7 etong Group of 7 na binubuo ng mga naglalakihang bansa, mga tol, suportado ang Pilipinas sa laban natin dito sa West Philippine Sea kasi hayag na mga tol sa buong mundo kung sino talaga ang gumagawa ng mga kaguluhan dito sa Pilipinas o dito sa West Philippine Sea. Tayo naman, ginigiit lang naman natin yung ating sariling karapatan kasi may karapatan naman talaga tayo rito Kung pagbabasehan natin ang arbitral ruling, UNCLOS, dun pa lang mga tol At saka syempre yung history na rin ng Pilipinas, meron tayong pinakamatandang mapa. Nandun na yan, Panakot Island pa nga ang tawag dyan at saka yung mga isla rito sa May Spratly. Talagang yan ay nasasakop na ng Pilipinas. 1947 lang nung nagkaroon ng 9-dash line itong China na parang kailan lang ilang taon lang ang nakalipas ginawa nilang 10-dash line, 'di ba? Tapos ngayon may mga nauulat-ulat kanila rin daw ang isla ng Palawan, 'di ba? So ito, panoorin natin to mga tol. Yan pagkondena ng G7 sa nagpapatuloy na panggigipit ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea, pinuri ng Department of Foreign Affairs. Panoorin natin to mula sa PTV Philippines. Pinuri ng Department of Foreign Affairs ang Group of Sevens o G7 sa kamakailang pagtutol nito sa mga agresibong aksyon ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ipinahayag ng foreign ministers ng G7 ang kanilang pag-aalala sa paggamit ng mapanganib at mapangahas na maneuvers at water cannons ng China na itinuturing nilang paglabag sa international laws. O 'di ba, ang laging sinasabi ng China, ayon sa batas, naaayon daw sa batas ang kanilang ginagawa, 'di ba? O ngayon, anong naaayon sa batas? 'Di ba? Labag nga sa international law yung ginagawa nila. Ikinatuwa rin ng DFA ang muling pagsang-ayon ng G7 sa 2016 South China Sea Arbitral Award na nagpapatunay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, habang iginiit din ng grupo na dapat sundin ang isinasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea. UNCLOS. Samantala, nanatili na Diba kasi nga sinasabi ng UNCLOS, meron tayong 200 nautical miles. Ang problema, 120 pa lang Ando doon na ang China committed ang Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at seguridad sa Indo-Pacific region. Diba? 200 nautical miles, inimbento ba natin yun? Sabi ng UNCLOS yun Diba? Defined by UNCLOS yun Asignatory state din sila doon mga tol pero hindi nila kinikilala. No? 200 nautical miles exclusive economic zone, 120 pa lang mga tol. Nasa kalahati pa lang tayo, nandoon na sila. Umabot pa nga sila ng 34 nautical miles mula sa dalampasigan natin 'Di ba? Ganun sila kabalagbag, ganun sila kabalawura mga tol Anyway, bilang isang Pilipino, comment ka na lamang kung anong masasabi mo dito sa mga balitang to na ating napanood. Pero laging yung tatandaan mga kapatid hindi natin nais na sumiklab itong gera. Hindi natin gusto na makipagdigmaan sa China. Ayaw natin malagay sa malaking kapahamakan itong ating bansa. Pero ayaw din naman natin itong isuko. Kaya nga sana ang ating gobyerno, kaysa kung ano-ano ang inuunang mga problema, mga kapatid, na lagi nating nababalitaan bangayan sa politika, diba? Sana na mas tutukan nila yung napakarami pang problemang kinakaharap ng ating bansang Pilipinas. Comment ka na lamang sa ibaba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.